Nagsimula na ang pagtalakay ng Senado sa panukalang ibalik ang parusang bitay sa bansa. Ngunit nabigo ang Department of Justice o DOJ na idepensa ang kanilang posisyon sa issue. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Mahihirapang makalusot sa Senado ang panukalang pagbabalik sa parusang bitay matapos bigyan diin ng mga senador sa kauna-unahang public hearing na lalabag ang Pilipinas sa ilang international treaty kapag pinilit nating ibalik ang death penalty. Ipinaalala nila Senator Franklin Drilon at Senator Laila De Lima na kapwa naging kalihim ng Department of Justice na nagratipika ang Pilipinas noong 2007 ng Second Optional Protocol on the International Convention on Civil and Political Rights kung saan sumasang-ayon ang bansa na hindi ito magpapasa ng anumang batas na layong ibalik ang parusang kamatayan. Wala rin anyang probisyon sa treaty para mag-withdraw o kumalas ang bansa sa nasabing kasunduan. Dahil wala si Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa pagdinig, si Senior Deputy State Prosecutor Richard Fadulyon ang nagsabing sinusulong ng DOJ ang death penalty dahil sa kasalukuyang drug problem. Pero inamin din niyang maaring hindi pa napag-aralan ng kagawaran ang mga lalabagin na batas ng bansa kapag binalik ito. Probably, taking the advice of the chairman, we will raise the issue. I will raise the issue with the Secretary of Justice, pointing and bringing to the table the concerns that were raised on the international commitments that we have. Pansamantala namang sinuspindi muna ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang pagdinig habang wala pang klarong paliwanag ang DOJ hinggil sa issue. Sa hiwalay na interview, dinepensahan naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang epekto ng pagbabalik ng death penalty sa relasyon ng bansa sa international community. Meron na rin anya silang komprehensibong posisyon sa issue na maaring maisumite sa Senado. Sa constitutional provision natin, pinapayagan tayo na re-impose ang death penalty. So, hindi maaaring mag-prevail ang treaty over our constitution. Samantala, hati naman ang mga senador pagdating sa usapin ng pagpapabalik ng parusang kamatayan. May ilang nagsasabing maaabuso lamang ang sistemang ito at tanging ang mga mahihirap lamang ang mabibiktima. Habang ang iba naman naniniwala na kinakailangan na ang death penalty para sugpuin ang mga karumal-dumal na krimen o heinous crimes. Hanggang korap pa at mabagal pa ang sistemang pangkatarungan sa Pilipinas, walang garansya na ang parusang bitay ay magbibigay ng tunay na katarungan para sa lahat. For it to have a good chance of passing, I think mas malaki pag-asa nito kapag high-level drug trafficking lang ang ginawa nating punishable by death. Ngunit para kay Committee Chair Senator Richard Gordon, kahit pa umusad na sa kamera ang panukala, mahihirapan pa rin itong lumusot sa buong Kongreso. Mayroong leeway ang Kongreso na gawin yan, pero ngayon tila na pusasa ng Kongreso dahil niratify ng same Congress na hindi na sila maglalabas ng death penalty. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue. Pinag-aaralan na ng Department of Energy ang iba't ibang paraan upang huwag maipasa sa mga customer ng Meralco ang nakaambang dagdag singil sa kuryente bunsod ng malampayang maintenance shutdown. Ito ang balita ni Joan Nano. Mayroon ang nakaambang dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan bunsod ng malampaya maintenance shutdown na nagsimula noong January 28 at matatapos sa February 16. Sa pagtaya ng Meralco, nasa 1 pesos and 44 centavos kada kilowatt hour ang madaragdag na singil sa kanilang mga customer sa oras na matapos na ang shutdown. Nangangahulugan ito na nasa 288 hanggang 720 pesos na dagdag bayarin sa monthly bill ng Meralco customers. Muli namang nagpaalala ang Meralco sa publiko na magtipid at bantayan ang paggamit ng appliances upang maiwasan ang paglaki ng bayarin sa kuryente. Medyo wala kang control sa supply at gayon din sa presyo. Ang magagawa mong control is yung sa paggamit mo ng sarili mong mga kagamitan. Sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng Department of Energy ang mga paraan upang hindi na maging mabigat sa mga consumer ang nakaambang dagdag singil sa kuryente. Kabilang narito ang pagre-review sa ilang kontrata ng power supply agreement at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission hinggil sa kung papaano hahatiin ang dagdag singil na hindi masyadong magiging mabigat sa mga consumer.
Pinapatingnan din ni Secretary Cusi kung paano natin mapoproteksyonan yung customer, yung consumer, na hindi niya mapasan yung increase sa presyo. Pinapa-review yung kontrata ngayon kung merong party along the chain na pwedeng magpasa nito at hindi yung customer. Samantala, nagkaroon naman ng unscheduled maintenance shutdown ang Sual Power Plant noong Lunes matapos na mag-leak ang isa sa mga tubo nito. Agad namang nagpadala ng kanilang mga tauhan ng DOE sa naturang planta upang alamin at pag-aralan ang sitwasyon doon. Ngunit sa kabila ng nangyaring aberya, ayon sa DOE ay sapat pa rin ang supply ng kuryente at wala namang inaasahang brownout. John Nano, UNTV News and Rescue, Department of Energy. Gagamitin ng Chamber of Mines ang Executive Order on Freedom of Information ni Pangulong Rodrigo Duterte upang obligahin ang Department of Environment and Natural Resources na ilabas ang detalyadong resulta ng audit sa mga minahan sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Gagamitin na ng Chamber of Mines ang kapangyarihan ng Executive Order No. 2 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Hulyo 2016. Ang kautusang ito ay naglalayong gawing transparent at bigyan ng akses ang publiko sa mga transaksyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng Freedom of Information. Ayon sa Chamber of Mines, hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na kautusan o kopya ng resulta ng mining audit na isinagawa ng DENR. Noong February 2 ay inanunsyo ng DENR ang pagsasara sa operasyon ng 23 minahan sa bansa habang 5 naman ang sinuspindi. Nais malaman ng grupo ang naging basihan ng desisyon ni DENR Secretary Gina Lopez. Primarily to find out what were the reasons for the suspensions and closures. We have to get that data because as of now we don't have any information regarding the reasons why. In fact, what we have heard is the MGB have their own decisions and recommendations, but these were not entirely followed. Sa ilalim ng executive order, bibigyan ng 10 hanggang 35 araw ang mga ahensya ng pamahalaan upang asikasuhin ang request. Ang hindi makatutupad dito ay papatawan ng administrative charges. Nanawagan na rin sa Pangulo ang grupo ng mga minahan sa bansa na busisiin ang naging desisyon ng DENR. Ayon sa Chamber of Mines, magpapatuloy pa rin ang kanilang operasyon hanggat walang formal na kautusan o hindi nilalabas ng DENR ang kanilang mining audit report. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Na ang presyo ng nickel sa global market ilang araw matapos ipasuspindi at ipasara ni DENR Secretary Gina Lopez sa operasyon ng ilang minahan sa bansa. Ito ang balita ni Marge Pelayo. Batay sa tala ng London Metal Exchange, ang halaga ng nickel delivery sa susunod na 3 buwan ay tumaas mula $250 bawat tonelada hanggang sa aabot sa $10,500 bawat tonelada. Kasunod ito ng utos ni DENR Secretary Gina Lopez na ipasara at suspindihin ang operasyon ng mahigit sa 20 minahan, maging ang pinakamalaking gold mine sa bansa dahil sa pinsalang idinudulot nito sa kalikasan, lalo na sa mga ilog at watersheds. The mining law says in very specific terms you should not endanger and sacrifice the well-being of present and future generations. When you nuke our rivers and streams and you silt it and you kill our farmlands. Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalalaking producers ng unprocessed nickel ore at siyang pinanggagalingan ng 8% ng nickel supply sa mundo. Pilipinas rin ang major supplier ng nickel ore sa China na pangunahing materyales na ginagamit nito sa paggawa ng nickel pig iron o ang mas murang alternatibo sa refined nickel. Sa kabila nito, patuloy na naninindigan si Secretary Lopez na hindi niya babaguhin ang kanyang desisyon at iginiit na ang Pilipinas ay unfit for mining. Kawalan rin anya ng hustisya sa susunod na henerasyon kung magpapatuloy ang mga minahan sa pagsira sa kalikasan. Every time you put up a tailing pond, you're putting our country at risk because one day you're gonna leave. And then what happens to us? I'll be so blatant to say the Philippines is unfit for mining. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Inihahanda na ng Bureau of Customs sa mga kasong ihahain laban sa may-ari ng mga nasabat nilang Peking gadgets mula sa China na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Ito ang balita ni Aiko Miguel.
Binuksan na ng mga opisyal ng Bureau of Customs ang mga kahon mula sa China na dumating sa Pilipinas noong January 12 at nakapangalan sa consignee na Autumn Way. Laman ng mga ito ang tinatayang 400 pekeng iPhones, 100 pekeng Samsung cellphones, pekeng power banks, ilan pang cellphone gadgets at vape cigarettes. Mga fake iPhones, nakita natin siya, nakakonceal siya sa styrofoam, mga styro boxes siya. Tapos yung mga boxes mismo ng iPhone, nakita naman natin sa bandang dulo. Tapos yung mga charger, nakasiksik sa mga iba't ibang mga boxes din doon. Mayroon din itong kasamang spare parts at mga pyesa sa panggawa o pangbuo ng cellphones. Sa taya ng Intellectual Property Rights Division o IPRD ng Bureau of Customs, nagkakahalaga ang mga ito ng 20 milyong piso. Bago pa man dumating sa bansa ang kargamento ay nakaantabay na sila sa Manila International Container Port upang makumpiska ang mga kahon. We have placed this shipment under surveillance for a week kasi we got a derogatory information na yung container may mga lamang fake na mga cellphones. Ayon sa BOC, kahina-hinala ang laman ng mga kahon dahil ang nakadeklarang laman ng mga ito ay office supplies, office equipments at furnitures. Sa ngayon ay inihahanda na ng ahensya ang mga kasong isasampa sa consignee, broker at importer ng smuggled gadgets. Automatic seizure to kasi may misdeclaration dito. We'll file the necessary admin charges against the broker and in the importer, against the importer, criminal to, smuggling na to, bale. Ilan pang intelligence reports ang vine-verify ng BOC kaugnay sa umano'y paparating pang kargamento sa bansa na naglalaman ng iba-ibang smuggled items. Kaya naman patuloy ang kanilang pagbabantay upang matiyak na walang makakapuslit at maibenta sa merkado. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs.